Pasok na sa playoffs ang Lakers. Yun nga lang, Denver Nuggets ang katapat nila. Sa 4 na playoffs na naglaro si LeBron para sa Lakers, ito na ang magiging pangatlong beses na makakatapat niya ang Nuggets. So 1-1 ang record nila so far. Dati sa Cleveland, ang karibal nun ni LeBron, Golden State at si Steph dahil nagtatapat sila sa finals. Ngayon naman, nandito na siya sa West, ang nagiging karibal niya, Denver Nuggets at si Nikola Jokic. Meron din kasi talagang beef ang Lakers at Nuggets. Actually, si Jamal Murray yun versus Lakers fans. Nagsimula yun ng 2017-18 season. Wala pa si LeBron sa Lakers. Noong December 2017, tinalo ng Nuggets yung Lakers. So wala pong LeBron noon at mga bata pa yung mga player. Noong last seconds noon, inasar pa ni Jamal Murray itong si Lonzo. Dahil nga marami mga players noon ang asar kay Lonzo dahil sa hype na meron siya. Doon nagsimula magalit yung mga fans dito kay Jamal Murray na ang sinabi niya nadala lang siya sa intensity ng game. Noong December 2017 din, sinabi agad ni Jamal Murray na magkakaroon ng rivalry ang Lakers at Nuggets. Sa 4 din na taon na naglaro si LeBron para sa Lakers dito sa playoffs, 3 beses siyang naging number 7 seed habang naglalaro para dito sa LA. Dahil nga 3 beses siyang dumaan ng play-ins. Noong 2021, nakatapat nila noon ang Phoenix Suns. Noong last season naman, yung Memphis. Kaso nga lang ngayon, yung Denver, wala kasi noong Dillon Brooks. Sa mga online comments, paboritong manalo yung Denver Nuggets kontra sa Lakers kasi nga sila yung defending champion. At wala rin kasi di umanong panapat kay Nikola Jokic yung LA kahit andun pa si Anthony Davis kasi nga yung Nuggets meron pang Aaron Gordon at MPJ, mga versatile big man. Wala ang Lakers noon bukod kay LeBron at kay AD. Teka, meron pala yung Lakers, hindi lang pinalalaro. Pinaabot lang din ng Denver sa 109 points per game ang Lakers sa kanilang regular season series. 27% pa sa 3-point area. Ang Nuggets naman noon 119 points at 42% mula sa beyond the arc. Ito yung mga teams na ang Nuggets nanalo lang ng isang beses sa kanilang regular season games na merong 4 na games doon. Yung Suns, Houston, OKC at Sacramento Kings. Sa mga games na yon, either walang Jamal Murray. Ang tanging teams na tumalo sa Denver na full force sila ay OKC. Yung isang stats doon na kailangan sigurong doblehin to ng Lakers para manalo sila sa series kontra Nuggets ay meron ang Lakers versus Denver series na 17 attempts mula sa free throw line. Ang Denver Nuggets meron lamang nung 8 attempts sa free throw sa loob ng 3 games. Si D'Angelo Russell last season naging non-factor sa series versus Denver. Kahit tong regular season series nila ngayon 2024, below average din si D'Lo. Meron lang siyang 14 points, 3 rebounds at 5 assists per game. 33% pa sa 3-point area na siya ang best shooter pa ng Lakers ngayong taon. Meron kasi mga perimeter defender yung Denver. Andun pa si KCP, kasama pa si Aaron Gordon na pang mismatch. At kung may pipigilan doon ng Lakers dito sa Nuggets, hindi si Jokic yun. Masyadong mautak, ipapasa lang niya sa open teammate. Sa pagitan naman ni Jamal Murray at ni MPJ, si Jamal Murray yung dapat bantayan dahil si MPJ hindi niya ipapasa yung bola. Mas Kobe pa siya kumpara kay Tatum. So dahil yon sa ginawa ng OKC dati, nilagay nila si Lu Dort dito kay Jamal Murray para i-deny siya kapag kukuha ng bola at didepensahan talaga niya si Jamal Murray. Nag-average lang siya versus OKC ng 14 points, 2 rebounds, 7 assists, 42% sa field at 25% sa 3-point area. Si MPJ at Jokic halos ganun pa rin ang stats nila sa 4 na game versus dito sa OKC. Sa 4 na teams din na tumalo sa Denver dito sa series nila sa regular season, tangi yung OKC ang pinakamababa yung average nitong si Jamal Murray. Ang pinaka-best defender naman ng Lakers base sa stats nila si Gabe Vincent at Jared Vanderbilt.